Magandang araw sa inyong lahat, sa ating mga giliw na manonood. At ako naman uli ito, si Kuya Mo, ng inyong mentor pagdating sa usapang trabaho online. Ngayon ay meron ulit tayong babasahing sulat. Pero bago natin basahin ang sulat na iyon, ay tayo muna ay magpapaabot ng pagbati sa ating mga giliw na manonood at tagapakinig dyan sa lugar natin sa Talim Island, dyan sa Barangay Sapang, at sila'y lagi nakaantabay sa ating programa, at ganoon din sa iba pang mga lugar dyan sa Talim Island, sa Barangay Bangad, sa Barangay Kaitume, sa Gulod, sa Malakaban, sa Barangay Buangin, at sa iba't iba pang panig ng ah, Pilipinas. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa na Usapang Trabaho Online. Okay, so maganda yung pag-uusapan natin ngayon. Meron ulit tayong babasahin na liham, na ipinadala ng ating sender noon pang February 2016. O di ba napakatagal na ng sulat? February pa pinadala. Okay? Wait lang at tinitingnan muna natin yung, hinahanap ko muna yung sulat kasi natabunan na siya ng message. Kumusta nga pala kayo? Kumusta ang inyong araw? Kasi nitong nakaraang mga araw, sadyang napaka-init ng panahon, di ba? Tapos ngayong araw na ito, uulan-ulan naman. Di ba? Nagbabago-bago talaga yung panahon. Diba? Ang daming pagbabago lagi. Parang katulad ng babasahin natin ngayon na sulat, marami din pagbabago na naganap sa kanya. Diba? So, ang istorya na ating babasahin ngayon ay karanasan ng taga Morong Rizal. So, meron tayong natulungan na taga Morong Rizal noong taong 2016 at hanggang ngayon siya ay nagtatrabaho pa rin na katulad ng trabaho natin na online. Okay? So tayong lahat, di ba, ay nagnanais ng isang magandang buhay, lalo na para sa kinabukasan ng ating pamilya at mga anak. Kaya, para matupad ang mga iyon, ay gumagawa tayo ng pagsisikap. Subalit sa kabila ng pagsisikap na yun, nakakalungkot, meron tayong napapabayaan. Maaaring nagagampanan natin ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng ating pamilya, subalit nakakalimutan naman natin ang pag-alaan ng panahon sa kanila, katulad ng emosyonal na pangangailangan at iba pa. Totoo, mahirap gampanan ang dalawang bagay na iyon ng sabay, lalo na kung nasa buong panahon tayo ng sekular na hanap buhay. Sa panahon ngayon, lalong tumitindi ang hirap ng buhay. Kaya kinakailangan natin gumawa ng mga pagsisikap. Pero paano kung meron palang hanap buhay na hindi na natin kinakailangan pag umalis ng ating tahanan? Isang trabaho na nasa bahay ka lang pero kikita ka ng dolyar at kayang makasapat sa pangangailangan ng buong pamilya. Isang trabaho na pag-opisina pero gagawin mo lamang sa iyong tahanan. Isang trabaho na gagawin mo sa iyong tahanan na galing sa malalaking kumpanya sa iba't ibang mga bansa. Yan. So ang sagot sa mga tanong na yun ay meron. Kaya ano ang gagawin mo pagpapasya kapag nalaman mo yon? So ngayon, doon sa istorya na babasahin ko sa inyo, masasaksiyan natin kung paano siya nakipaglaban sa buhay at kung paano niya itaguyod ang kanyang pamilya. Okay, ulitin ko lang, no? Ang istorya na babasahin natin ay naipadala ng ating sender noong pang February 28, 2016. O, di ba ang tagal na? Year 2023 na ngayon. Pero 2016 yung babasahin natin karanasan. Okay? So ito, babasahin ko sa inyo ano nandito. Ang istorya na inyong mapapakinggan
ay mula sa taga Morong Rizal, na isa na ngayong matagumpay na nagtatrabaho online. Ngayon ay pakinggan ninyo ang kanyang karanasan. Sa nakalipas na 3 taon, dito sa lugar namin, yung sa Morong Rizal, nalaman ko ang isang trabaho online kung saan sa aming tahanan lang o saan pa man na ikaw ay komportable na magtrabaho. Noong una, wala pa akong idea kung paano kikita sa pagtatrabaho online. Pinasabi niya na, sa kagustuhan ko na malaman, nagtanong ako sa aking pinsan kung paano yan. At tinuruan niya ako kung paano yan. Sinabi niya na gumawa ako ng account sa website na sinabi niya sa akin. Pagkatapos ay kinakailangan ko na makumpleto na 100% ang aking profile sa website na nabanggit niya. At kapag nakumpleto na, ay pwede na siya mag-apply ng trabaho. Sabi niya, sa una, mahirap makakuha ng kontrata dahil sa ikaw ay baguhan pa lang sa larangan. Pero sa mga pagsisikap na aking ginagawa at pag-aaral at tulong na rin ng mga may karanasan sa ganitong trabaho, hindi nagtagal, unti-unti kong natutunan ang trabaho na ito. So, ibig sabihin, surrounded siya ng mga tao na talagang makakatulong sa kanya. Yung mga nakapaligid sa kanya ay yung mga tao na talagang nagbibigay ng magandang impact kung paano siya magtatagumpay sa buhay. Diba? Kasi nga tinan nyo, tinulungan siya ng mga kaibigan niya upang makakuha siya ng trabaho online. Diba? So maganda yan. Ito sabi niya, at maraming bagay ako natutunan bilang freelancer o mas kilala bilang katrabaho sa bahay lamang. Sabi niya rito, iba't ibang uri ng trabaho ang aking natutunan. Depende sa kakayahan mo o sa tingin mo na kaya mong gawin. Tulad ng data entry, web research, at pagiging isang virtual assistant. Tapos sabi niya, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga taong nagturo at tumulong sa akin para makamit ang ganitong trabaho. Laking pasasalamat ko sa trabaho online dahil lahat ng bagay na mahalaga ay nagagawa at nagagampanan ko dahil sa hawak ko ang oras ko ng pagtatrabaho. Bilang isang freelancer, gusto ko ding maibahagi sa iba ang oportunidad na ito. Halimbawa na lang, nagkaroon ako ng isang client na nagbigay ng trabaho sa akin online at nagkaroon kami ng deal sa contract. Kapag natapos ko yun, mag-overpayment siya. Bakit overpayment? Sa dahilan na yung labis na bayad ay para itulong sa mga Pilipino na nangangailangan din ng tulong. Kaya bilang isang onliners or freelancer, ay ipinagmamalaki ko ito. Sana ma-inspired kayo sa akin. Ma-inspired din naman ako sa inyo or sa iba pa. Sana maging matagumpay din kayo sa trabaho ito tulad ko. Salamat po. Okay. So, yung story na binasa ko ay, ulitin ko lang no, ito ay karanasan ng taga Morong Rizal. Okay, di ba? Alam naman ng karamihan dito kung saan yung Morong Rizal, di ba? Yun, nakakatuwa na nagbabasa tayo ng ganitong mga karanasan. At syempre, yung mga tao na natulungan dati ng trabaho online, ay hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa din. So ngayon, I'm sure, hindi ko man siya nakukumusta, pero alam ko na ganito pa rin ang trabaho niya. At nakikita ko naman siya sa Facebook na talagang minahal niya talaga yung trabaho online. At talagang nakinig siya doon sa mga turo ng mga kaibigan niya. Kaya, pag mapapanood mo ito, I'm sure naman na isa ako sa mga taong hindi mo makakalimutan, ay natutuwa ako na kahit na hindi tayo magkasama sa ngayon at wala na tayong time para mag-bonding kasi nagbago na yung kalagayan natin, masaya ako na dyan sa Morong Rizal, ikaw na aking kaibigan, isa sa aking kaibigan ay naging matagumpay sa trabaho online. Kasi alam nyo guys,
napakalaki ng impact ng mga tao na isinasama natin sa buhay natin. Yung mga tao na ano man ang edad, ano man katayuan sa buhay, napaka-importante na doon tayo sa mga tao na nagbibigay sa atin ng motivation para maging matatag tayo. Yung motivation na laban lang, ganyan. Di ba? Yung mga uri ng tao o kaibigan o kakilala na tutulungan ka. Hindi ka man tulungan sa pinansyal, pero nakasuporta naman sila sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga encouraging words o yung mga nakapagpapatibay ng mga salita para makatulong na harapin mo ang buhay araw-araw. Di ba? Kaya natutuwa ako dun sa nag-send ng message na ito, yan yung liham niya, at naging malaking tulong sa kanya. Kasi sa mga manonood natin na baguhan o doon sa mga bago pa lamang na nakakadiscover itong trabaho online, talagang sobrang bago ito sa inyo. Pero hindi nyo alam na bago pa maganap itong lahat ng ito, marami nang nauna sa inyo na talagang natulungan. At sila yung patunay na talagang may solusyon lahat ng problema natin. Kasi ngayon, ang buhay natin, pahirap na ng pahirap eh. Pataas ang bilihin, di ba? Ang hirap maghirap ng trabaho. Pero kapag may nakikita tayo, isa sa mga susi upang makatulong sa atin, di ba? Gagawin natin ng lahat ng paraan upang makamit yun. Kasi maganda yung buhay eh. Di ba? Matutunan lang tayo makontento sa kung anong meron tayo sa ngayon. Diba? Ang importante ay marunong tayo mag-appreciate ng mga small things. Matuto tayo mag-appreciate ng kahit ng mga bagay na napakasimple. Kasi minsan kapag may problema tayo, nakakalimutan natin i-appreciate yung mga bagay na nakakabit pala natin. Diba? Lagi natin bubuksan ang ating mga mata upang makita natin na sa kabila ng mga problema na dinadanas natin, ay meron laging maganda na nagaganap. Hindi na natin nakikita. Di ba? Yun. Kaya yung binasa kong sulat kanina, siguro pagdating ng ilang mga taon, isa din kayo sa susulat. At isa din kayo dun sa babasahin natin sulat pagkatapos ng maraming taon. Di ba? Kaya ngayon, titingnan natin kung anong istorya mo. Di ba? So ngayon kasi, kayo na mga nanonood at makakapanood ng video na to, ngayon pa lamang, ginagawa nyo na ang istorya ng buhay nyo. Di ba? Kayo ang writer ng sarili nyong buhay. Kumbaga sa libro, syempre, ano bang gusto mong maging istorya mo? Di ba? Kada buklat ng pahina ng buhay mo, ano bang gusto mo? Maging masaya ka ba? O maging malungkot? Di ba? Kaya tayo ay sikapin natin na yung bawat pahina ng buhay natin ay maganda. Gawin natin lahat na makakaya natin. Magaman may mga problema, may kagandahan sa lahat ng bagay. May solusyon sa lahat ng bagay. Diba? Basta, alam ko minsan mahirap, pero kakayanin natin. Lalo na kapag tayo sama-sama. Diba? So, doon sa mga members ng team ko na nagtatrabaho, ganyan, at nag-i-stay pa din, maraming salamat sa inyo. Kasi bahagi na kayo ng istorya ng buhay ko, bahagi na rin ako ng istorya ng buhay ninyo. At panigurado ay hindi tayo magkakalimutan, di ba? Kahit lumipas pa tagal na panahon. Yan. So, itong video na to, masasave to, at panigurado, pagkalipas ng 10 taon o pagkalipas ng 20 taon, baka istorya nyo naman ang ating mapakinggan. Di ba? So, exciting na ako na marinig ang istorya ng bawat isa. At alam ko na lahat
ay may magandang story. Tayo ang direktor ng buhay natin. Kaya gagawin natin lahat ng mga kaya natin upang maging maligaya, maging maganda ang buhay natin. Okay, kaya kapit lang tayo at tuloy-tuloy lang. Huwag na huwag tayong susuko. So yun lamang at maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Kuya Mo ng inyong mentor pagdating sa usapang trabaho online. Salamat! Ingat kayo lahat! Bye-bye!